Maligayang pagdating sa Popcorn and Pink. Tampok sa video na ito ang isang action thriller na pelikula na pinamagatang The Hunt. Ang pelikula ay nagsimula sa isang biyahe ni Mary at Ray, ang kanyang mayamang nobyo, patungo sa isang tahimik na bayan sa Canada. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, mapapansin ang isang misteryosong kotse na sumusunod sa kanila. Pagdating nila sa bayan, tinipon ni Ray ang mga tao upang ipresenta ang kanyang business proposal na naglalayong paunlarin ang lugar sa pamamagitan ng pagtatayo ng malalaking establishmento upang mapabuti ang kanilang ekonomiya. Sumang-ayon ang mayor sa plano ni Ray, ngunit hindi kumbinsido ang ibang tao sa bayan kung ibebenta ang kanilang lupa. Dahil dito, nagbigay si Ray ng panahon para makapagdesisyon sila. Samantala, sa isang maliit na isla, may isang mag-ama na naglalaro at ginawang target shooting ang isang turista na napadpad sa kanilang lugar. Sa susunod na eksena, habang nag-iikot sina Mary at Ray sa tahimik na bayan, huminto sila sa isang convenience store para magpagas. Dumating ang kotse na sumusunod sa kanila, sakay ang mga misteryosong kalalakihan na tila na obses kay Mary. Pati ang sheriff ng bayan ay hindi nakapagpigil na tumingin. Nang mapansin ni Ray ang mga lalaking ito na nakatingin kay Mary, nagdesisyon siyang umalis at magmaneho palayo. Ngunit bago pa man tuluyang makaalis, muling humabol ang mga manyakol na lalaki at pilit silang ginigit-git. Dahil sa mabilis na pagmamaneho ni Ray upang makaiwas, pinahinto sila ng sheriff. Ipinaliwanag ni Ray ang sitwasyon, ngunit tila hindi siya pinakikinggan. Nang dumating ang humahabol na kotse, nalaman nilang magkakakilala pala ang grupo na pinangunahan ni Don Julio kasama sina Rick at Sheriff Peter. Mula sa kanilang mga mukha, lumilitaw ang masamang balak nila laban sa magkasintahan, lalo na kay Mary. Dahil sa alanganing sitwasyon at mga pagbabanta, napilitan sina Mary na sumunod sa utos ng grupo. Nilagyan sila ng posas at isinakay sa bangka patungo sa isang pribadong isla. Pagdating doon, sinabi ni Don Julio na sumunod na lang sila kung gusto nilang mabuhay. Sinubukang mag-alok ni Ray ng mga mamahaling gamit at pera, ngunit tinanggihan ito ng leader dahil iba ang nais ng mga ito. Pagpasok sa kwarto, mabilis na kinuha ni Mary ang isang patalim at inatake ang kurap na pulis. Ngunit agad siyang napigilan ng leader. Pagkatapos nito, dinala ang dalawa sa isang madilim na bodega. Nang mapansin ng isa sa grupo ang kanilang balak na tumakas, agad silang tinakot gamit ang baril. Pagsapit ng gabi habang malakas ang ulan, napagdesisyonan ng grupo na kunin si Mary para araruhin. Naglaro sila ng baraha upang magpasya kung sino ang mauuna. Matapos nito, dinala nila si Mary mula sa bodega. Habang tumutugtog ng gitara ang leader, sinimula ng korap na pulis na araruhin si Mary. Lumipas ang maulan na gabi kung saan walang tigil na pinagpiyastahan ng grupo ang kawawang babae. Sana all. Pagsapit ng umaga, makikita na hindi pa kontento ang tatlo at matapos kunan ng litrato ang kanilang mga biktima, naghanda pa sila ng matataas na kalibre ng baril. At sinabi ni Don Julio na simula pa noon, lahat ng mayayaman na nagtatangkang gawing pagkakitaan ang kanilang bayan ay hindi na nakakauwi. Ang isla ay nagsilbing hunting ground ng kanilang angkan na tila naging tradisyon na para sa kanila. Hindi nagtagal, pinatakbo sina Mary bilang hudyat ng pagsisimula ng kanilang hunting game. Hinayaan muna silang makalayo at makapagtago ng husto. Ilang minuto ang lumipas bago sinimulan ng tatlong kupal ang paghahanap. Habang nagtatago, napagplanuhan ni Ray na salakayin ang isa sa kanila at kunin ang armas nito. Sakto namang napadaan malapit sa kanila ang corrupt na pulis, kaya sinabihan ni Ray si Mary na lumayo muna habang tinangkan niyang sugurin ng pulis. Sa tamang pagkakataon, pinalo niya ito sa ulo gamit ang kahoy at inagaw ang baril. Ngunit hindi inaasahan, naroon din pala si Rick, kaya nagkaroon ng palitan ng putok. Bagamat nagawa ni Ray na makalayo, tinamaan siya sa balikat na labis niyang ininda. Sa kabila ng sakit, humingi siya ng tawad kay Mary. Sinisisi ang sarili dahil sa pagiging gahaman sa pagpili ng lugar na bibilhin na naging sanhi ng kanilang sitwasyon. Nang makita nilang natunton na sila ni Don Julio, sinabi ni Ray kay Mary na tumakbo na habang sinusubukan niyang pigilan ang mga kalaban. Nagkaroon ng matinding labanan at palitan ng putok na nauwi sa trahedya nang tamaan
tinamaan si Ray. Wala nang nagawa si Mary kundi sumigaw sa sakit at lungkot sa sinapit ng nobyo. Nilapitan ng mga hunters si Ray at tuwang-tuwa pa habang nagpo-pose para sa litrato kasama ang naghihingalong biktima. Habang nagtatago, nasaksihan mismo ni Mary kung paano tinapos ni Don Julio ang kanyang pinakamamahal. Pagkalipas ng isang oras mula nang iwan siya ng mga hunters, napaiyak ng todo si Mary sa labis na pagdadalamhati. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, narinig siya ng pulis at tinamaan sa balikat. Habang patuloy na nagtatago, nakarating siya sa isang masukal na bahagi ng isla kung saan tumambad sa kanya ang mga buto at kalansay ng mga naunang biktima ng baliw na grupo. At napagtanto ni Mary ang sukdulan ng kasamaan ng tatlong lalaki. Buo ang loob, bumalik siya sa cabin, ginamot ang sugat, kinuha ang mga armas, at tinawagan ang tatlo. Sa matapang na boses, sinabi niyang siya naman ang maghahunting sa kanila, kaya maghanda na sila. Sa gulat, agad bumalik sa cabin ang tatlong hunters, ngunit wala na roon si Mary. Makikita na lang siya sa gitna ng isla at gamit ang flare gun pinaputok niya ito upang makuha ang kanilang atensyon. At dahil dito nahulog ang tatlo sa patibong na inihanda ni Mary at sinalubong niya sila ng sunod-sunod na putok. Tinamaan si Rick sa hita at sa ibabang bahagi ng katawan. Dahil sa walang tigil na pagpapaputok ni Mary, hindi agad nakaporma sina Don Julio. Nang maubos ang mga bullets niya, mabilis siyang tumakbo palayo. Kahit anong asinta nila, hindi nila siya matamaan. Dahil sa malubhang sugat ni Rick, hindi na siya makalakad, kaya kinaladkad siya ng dalawa pabalik sa cabin. Habang patuloy sila sa pagtugis kay Mary, napagkasunduan nina Don Julio na maghiwalay ng direksyon sa paghahanap. Subalit, nagkamali sila sa pagmamaliit kay Mary. Madali niyang tinamaan sa binti ang manyakol na pulis nang subukan nitong lumaban. Kahit nagawa nitong pabagsakin si Mary, naging kampante ito dahilan upang bumaliktad muli ang sitwasyon. Sa paghihiganti, pinaulanan ni Mary ng putok ang pulis hanggang sa tuluyan itong mailigpit. At ang dating umiiyak at takot na si Mary ay biglang nagbago, kitang-kita sa kanyang mukha ang determinasyon na tapusin ang leader ng mga hunters na si Don Julio. Nang mapagtanto ng leader na wala na ang kanyang mga kasama, nagpasya siyang pasabugin ang paligid ng isla para pilitin si Mary na lumabas. Walang tigil niyang ginamit ang mga granada at armas upang guluhin ang paligid hanggang sa napilitang magpakita si Mary. Hinabol niya ito ng walang humpay, pilit siyang tinatarget gamit ang grenade launcher saan man magtago si Mary. Pikit matang gumanti si Mary ngunit alam niyang isang maling galaw ay maaaring magtapos ang kanyang buhay dahil sa lakas ng armas ng leader. Sa gitna ng kanilang habulan sa isla, nagawa ni Mary na madaplisan ang tenga ng leader. Nang maubusan na siya ng bala, napilitang tumalon si Mary sa lawa. Agad namang naghagis ng sunod-sunod na granada si Don Julio sa ilalim nito at hindi siya tumigil hanggang sa lumipas ang ilang minuto nang walang lumulutang na katawan. Inakala niya na baka nilamon na si Mary nang kumunoy sa ilalim ng lawa. Ngunit pagbalik niya sa cabin, laking gulat niya nang makita si Mary na maayos ang kalagayan at nag-aabang sa loob. Matapos niyang mapatumba si Don Julio, sinindihan ni Mary ang ilang kahon ng dinamita sa cabin. Napasigaw na lang ang leader bago ito tuluyang madamay sa malakas na pagsabog. Sa huli, matapos niyang takpan ng mga bato ang katawan ng kanyang nobyo, iniligpit din ni Mary ang isa pang kasabwat ng grupo na may-ari ng bangka. At ginamit niya ang bangka upang makabalik sa kabihasnan.